Binalik, Ako binalik. yun, na hindi lang pang-awitin, pang-gitara, kundi nag-MC din. O, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Ate Chacha. Ayan, kasi pinaalala niya yung on the go eh. Totoo ko po itong duman po sa amni. Sabi ko, Lord, katakuling pastor. Ano ni Lord? Ano lang ako, baguhan pa sana akong pastor. So, pag-share ko po naman, po nag-untok pagturog sa banggi. Nagkanta po ako naman sa kababaihan. Tapos po, ko sa amni, nag-share. Tapos ngunya naman po, di ko napaturog at magaro. Nakulog na si payo ko. Pero kapag inutusan nga pala ni Lord, dapat gawin mo. Yun po, nag-share po ako salvation. Yun po, sabi nga ng MC, balibas ang mga pastor ka mo, aram na ang salvation, manatili kayong magpakumbaba. Pinapaalala sa inyo kang Diyos ang salvation natin sa Indo na dapat mawawara. Ayan. Purihin po ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa oras na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maging sa lahat na nakikinig, sa aming mga kapitbahay na patuloy na kinukonvict ni Lord. Ngayon po, ibalik-aralan natin yung naunang pagbabahagi ni Pastor Ronald sa God Family. Ayan, may check na po. Meron po siyang pamagat na God Family at meron po siyang 3 puntos. A gentle mother, concerned father, and loving father. Then, 4th Sunday, Pastora Rowena, God's School. Ayan, nasa na? Ayan, God's School, check. Ang kanyang 3 puntos ay Workman of God, Word of Truth, and Warning. Kung kayo po nag-take note, balik-aralan po ninyo yun. And 5th Sunday, kay Sister Nisita, God's Garden, check. Ayan po ang nakalagay doon. Ang kanyang mga puntos ay harden up waysides, stony places, thorny plants, and good ground. Makinig ang may pandinig. And then, 1st Sunday, kay Pastor Ronald Fabia, check. God's treasury. Yan. At meron siyang 3 puntos. Steward, spectacles, and spiritual father. So, 1, 2, 3. Ay, meron pa. Kay Brother Alex pa. Yan. Kay Brother Alex, ang kanyang binahagi naman is God's Team Army. May 3 puntos. Pagtitiis, magbigay kasiyahan, at maging alerto. Ayan. So, check. 1, 2, 3, 4, 5. Anong sunod po? God's house. Very good. Ngayon, pag-aaralan natin, pinagkaloob ng Diyos ang God's house. Bago ang lahat, nais ko pong sabihin sa inyo, noon, bawat pagdaan ko sa Naga City, nangangarap ako, sabi ko, Lord, ang ganda naman ng bahay niya yan. Tapos gusto ko, Lord, pag ako nagkaigwang harong, itong may salming, nakatanaw ko ang harong, may meaning pala ang harong. Ang harong pala, kumpleto ang family. Yung pala yan, buo pala. So, niya pag-aadalan ta. Ang ating babasahin ay sa 2 Timoteo chapter 2 verse 19 to 26. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Dina. Okay po, ang topic po natin is God's house. Tingnan po natin, ayan. Ano pong nakikita nyo sa isang bahay? Ayan, God's house. Sige, Pastor. Punta po tayo sa quotation. Ayan. Dito po, chichikan ko muna ito ha. Kalimutan. Ayan. Check. Ayan. Ayan. Quotation. Quotation. Ayan. Your home should tell the story of who you are. Ayan. And be a collection of what you have. Ang tahanan, ito ay storya tungkol sa buhay mo. Kung ano baga ang pinapapasok mong mga collection sa buhay mo of what you have. Sa isang tahanan, kailangan malinis muna ang ating puso. Diba? Ang tahanan ay puso, ang ating isip. So, gayon din dapat sa ating bahay, kailangan din natin i-apply ang pagiging malinis. Organize, lahat yan. Sino ba, saan ba nakuha itong quotation na ito? Si Nate Berkus. Isa po siyang interior designer, author, and TV personality. Yun ha, sabi dito, kailangan malinis ang ating puso sa loob, ang ating isipan, at i-apply natin sa ating bahay, kailangan din malinis, sa ating tahanan, hanggang sa pagluwas ta, kasi duman nahihiling kung ano ang personality ta sa mga harong ta. Yan. Ikalawa pong quotation. When I go home, it's an easy way to be grounded. You learn to realize what truly matters. Sino pa nga nagano nitong quotation nito? Si Tony Stewart. Isa po siyang nagda-drive. NASCAR driver next to Cup. Ayan. Ang sabi naman dyan, pag nasa loob ka ng tahanan, kasi nagda-drive, when I go home, syempre nagda-drive, I go home, it's easy way to be grounded. Pag nasa loob ka ng tahanan ng Diyos, kung ano talaga ang mas mahalaga sa'yo.
sa atin? Sino ba ang mas mahalaga sa atin? Marami siyang natutunan na kailangan pahalagahan. Okay po. Meron po akong tanong. Mamaya na ang tanong. Ipaliwanag ko lang kung ano ibig sabihin ni Pastor. Si Pastor kasi nagbigay na kung ano ibig sabihin ng church. Ako naman po meron. The church is the body of Christ. Yan. All the people who accept Christ, give up salvation, and follow Christ's teaching. Tayo po ay nagsusunod sa salita ng Diyos. What is the meaning? Ano ang ibig sabihin ng tahanan ng Diyos? Tanong mo sarili mo sa katabi mo. Hey, sister, what is the meaning of God house? Yan. Okay, meron po tayong dito ang ibig sabihin ng God house. Ayan, house of worship. Pag pupunta po kayo sa church, ano po ang ginagawa ninyo? Nag-worship. Ano ang worship? Pagpupuri. House of prayer. Itong church ay isang panalanginan. Place where we make covenant. Ano ibig sabihin kaya ng covenant? Ang covenant or promises with the Heavenly Father. Tayo ay may malalim na ugnayan sa Panginoon kahit hindi tayo tapat. Ang Diyos ay tapat sa atin. Sunod. Meron pa po ako dito number 4. Sunod. God house is to come frequently to enjoy the presence of the Lord. Mararamdaman mo, bakit ganito ang saya-saya ko? Kasi na-enjoy mo ang presensya ng Diyos. Lord, bakit lahat ng mga prayer ko sinagot mo? Amen. Sino ba dyan sinagot ng mga prayer? Number 2. Question. Who will building your house? Sino ba ang gumagawa ng bahay? Sino po dito ang mga construction worker? Pakitaas naman dyan ang kamay. Yan. Sabi dito sa Hebreo chapter 3 verse 4, for every house is built by someone. So, si Daddy at saka si Brother Alex, sila yung someone na nagtatayo ng tahanan ng bahay. At sisimulan niya, pag nagsimula na ang ating sambahan dito. Siyempre, tatawagin natin yan si Daddy saka si Brother Alex. Sila yung someone. But the builder, pero kung sino nagpapatayo of all things is God. Amen. Number 3. How do we respect the house of God? Paano natin nirespeto ang tahanan ng Diyos? Siyempre, kailangan ng pagrespeto. We come to the house of God, pupunta tayo sa tahanan ng Diyos para siya ay parangalan, purihin, Daddy. And we indicate that by kneeling before Him in prayer. Sino po dito ang nakaranas lumuhod na manalangin sa sambahan? Pastor, daga pa ba po? Di, maabot ang oras po, malahod po kita dyan. Ma-pray kita. Makulog po sa tuhod. Makulog talaga yan. Pero ang Diyos, sasagutin ng gabos sa pangalan. Both upon entering and just before leaving, the house of God is highly appropriate. Ano sa Tagalog ang appropriate? Teacher Wing. Yung may kaayusan and most excellent practice for each worshiper. Yan, sino mga worshiper dyan? To bow the head. Okay, dahil man masakit magbawa. Bow the head for a few minutes. Huwag makaya ng kaguranan pagpapakumbaba. We take care of the things like instrument. Yan, dapat ingatan natin. Pag-respeto na sa mga Bible, kailangan hindi siya mahulog. Ingatan natin. Ganon din sa ating pananamit. Siyempre, pag-respeto yan sa ating Panginoon because our body is temple of God. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. We follow the scripture. Yung pinag-aralan natin kahapon, in-absorb ko po yun. The scripture is God's breathed and obeying. So, kailangan natin maging masunurin sa mga turo. Kung nakukonvict, tinamaan ako. Okay lang yan, tanggapin mo. Correction, training, kasama po yan. Kingdom of God, application, and discipline. Binigyan din ni Pastor, paulit-ulit. Discipline. Discipline. Ayan. Ulit-ulit ako sa mga tuturutig sabi ni Pastor. Character. Important that. Sabi ni Lord, paano tayo lalago? Kailangan discipline. Papunta naman siya God has breathed. Papunta naman siya naman sa mga instruction. Papunta naman siya sa kingdom. Baka tutok pati kong malaya. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Meron tayong 3 puntos. Ayan. Sabi nila parehas S. Okay, yun, 3 S. Ayan. Why house is very important. Ulitin natin. Ang house, ang tahanan ng Diyos, sabi niya, ano yan, nahihiling ko yung pastora. Garab ba yan? Ito pala nag-igdiga tong inot na Domingo. Tigpa totoo ni Papa.
Ano iyan? Bulungan? Ano sabi kong bulungan? Bulungan sira. Ah, bulungan ng tao. Baka may nagbubulong igdi. Siguro isip mo. Sabi ko po, simbahan po yan. Dito sa loob ng simbahan, gumagaling ang may karamdaman, yan sa tahanan ng Diyos. Hindi lang sa physical na karamdaman, kundi sa spiritual. House clearing. Dito sa sambahan, tayo ay nililinis. Tayong lahat ay makasalanan, pero ang Diyos ang tumutulong sa atin para maging malinis, kung paano natin i-maintain din ang kalinisan sa simbahan, cleansing, detoxifying. Baka grabe na ang mga naglaog sa isip ta, baka usan naman na, ay di mo na. Detoxifying. Siyempre kaya kuha, may fasting dang kita. Akong nanganaan naman kakakan, grabe ng oily and fatty acids. Pero pag nag-testing po kamo, may word of God dyan, ha? Then cleansing, clearing, sa harong din. Space clearing, dapat, dito nga sa tuya, medyo sikip pa kita, hindi. Tsaka antang mo na, magiging mahiwas manggiraray niya, yan. Our rights intended to protect, ining harong kan Diyos, dawa arag lang pong kaning kasimple, may mga bantay iting anghel, dahil na nahihiling, ayan. Ini-intended, ano intended? Sinasadya. Ito ay pinaprotektuhan kang kaguranan. Sabi nga na ito sa prayer meet, may minahiling akong duwang anghel, may duwang espada. Pinaproteksyon na ni kang kaguranan. Okay, number 1 point. Ayan, ang solid foundation is, number 1 is solid foundation. Sige, sabay-sabay po tayo. Solid foundation. Bako po yan solid ha, solid liquid and gas. Bako po yan to ha. Iyo po ni verse 19. Basahan ko grabe, pastor. Sabi digde, sige, buksan po natin ang ating mga Bible. Ngunit, matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na sa Kanya. At ang bawat nagsasabing siya sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Naalala ko po, di ko kata na ipapatotoo. Pwede man, pastor, ipatotoo kung si prayer, answer prayer. Sabi ko, Lord, dinadalangin ko po sa inyo na si Brad Rodolph, sundoon mo kagurangnan. Tigsundo talaga niya. First Sunday, nagsimba. Lord, we pray to you, O God, na kausapin mo si Sister Cynthia na makapagsimba. Meron po tayo, Lord, 6 na araw at ang 7 araw ay para sa iyo. Tapos, yun na! Sabi ko, wow, sabi ko. Tapos, ang totoong para sa kanya, nadidinig ang tinig ng Panginoon. Sino ang ating pastol? Ang Diyos. Kaya, tawas, dahil mo yung sabihan, maigdi yan sa simbahan. Sabi digdi ha. Yan, sabi digdi, kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na nasa Kanya. Yan. At ang bawat nagsasabing siya sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. So, dapat mag-iwas na kitang magkasala, mag-iwas na po kita, mag-ingat na kita. Okay. Okay, sabi digdi, we have this, sa Hebrews 6:19. Sige, buksan ta ang Bible. English kaya English ako. Pero tinagalog ko man. We have this hope as an anchor for our lives. Ano? Sino po nakahiliding angkla? Kasi po yung mga paralahod. Angkla. Ang angkla, ayan. For our lives, it is safe and sure and goes through the curtain of the heavenly temple into the inner sanctuary. Sa pangako ng Diyos, tayo ay nakaangkla. Angkla. Ibig sabihin, pag tinabag mo itong angkla, nakatakod ito sa gapo na dahil siya matatanggal. It provides a solid anchor for the building, keeping in stable. Anong stable? Nananatili. And secure. Safe siya. But without a solid foundation, kung mayong matatag na pundasyon, ang building ay masisira. Pag may bagyo, sisi po ang inot na gagaba. Build itong matatag na harong o itong bakong matibay? Yaw sa baybayon. Ayan, tama dada. Yaw sa baybayon. Ayan. Dapat talaga matibay. Bilang sa mga Kristiyano, dapat maging matibay ang satong pundasyon sa kaguranan. Number 2, special purposes. Verse 20 to 21. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. Mayari sa ginto o pilak at mayroon na mangyari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ayan. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabuting gawain. Ayan. Special purposes. No? Ayan. Dito tayo sa points. House healing. House healing. Inulit naman, itong bahay na itahanan ng Diyos ay
Gagaling ka sa pamamagitan ng spiritual, sa physical mo, house clearing, kailangan malinis. Ayan po, may iba't ibang kagamitan, may maliit na plato, may malaki, iba't iba po kaya, iba't iba po ang gawain ng bawat isa. House cleansing, space clearing, rights intended to protect. Gagamitin tayo. Bako lang si Pastora, kita boss. Sabi, nasusubok po ako, tumakanta ako, sabi ni Summer. Gagamitin nga ang Diyos. Gagamitin tayo ni Lord ayon sa pagkakadesenyo sa atin. Kaya iba-iba po ang satong mga itsura. Iyon po. Iba-iba din ang mga gift. Kahit tayo ay marumi, lilinisin tayo ni Lord para gamitin maaaring araw-araw o natatanging okasyon. Number 2 pa lang. 2 Timoteo chapter 2 verse 19 to 26. Okay, number 3. Strive for righteousness. Pagsukpi ka pa nating maging, ano ba yan? Lumakad sa katwiran. Ayan, maglinis ng ating sarili. Inside and out. Kuskuson mong maray kung maation ang plato. Kung sasayin mo sa diri maation, Lord, nagkasala ako. Ipag-pray mo, Lord, tabangin man ako kagurang na. Linigon mo po ako ang sakong isip, ang sakong puso. Change my mind, change my heart. Humble yourself to the Lord. Ayan, tinigon. Bako lang sa satong puso, sa isip. Siyempre, may hiling din yan sa satong pamumuhay. Sa satong tahanan. Sa satong simbahan. Bako pa lang, kay-Lord ng simbahan. Ayan. Ayan. Bago maghayo sa labas. Sabi dito, magdurma na ka mo, magdurma ka mo sa tinambak, maghayo ka mo. Dahil pwede, dapat, hindi ka muna, ang sarili mo muna ang lilinigon mo. Ikaw muna, praktisun mo yan maray, bago ka magduman sa ibang lugar, hindi ka muna sa imong sadiri. Pagkatapos mong paglabanan sa imong sadiri, syempre, ang ugali mo iba. Kaipuhan mo itong makangker. Pagkatapos mo, di yun na to, naging submissive heart, na bago na sa attitude mo. Sunod naman sa pamilya mo. Yan. Pagkatapos sa pamilya, kapitbahay mo naman. Kapitbahay mo. Chismosa. Ayan. Kapitbahay. At sa ibang lugar. Ayan, mapuong ka na. Ipo-pursue. Desisiran mo talagang maglakad ka sa katwiran kahit mahirap. Ang hirap naman ito. Pag-agi mo, bako-bako, tapos may mga duot, bakulog na si bitis mo. Apply nito sinabi ni Brother Alex ng last Sunday. Maali ka dyan, ang sige mapili duman sa mahiwas. Ayan, katwiran nga. Means we must recognize that we cannot please God. Dahil kita mapiplease si Lord kung tayo ay makasalanan. Kailangan natin magpalinis muna. Bago kita duman sa simbahan, palinis. Bago kita mapuon pag-aga, mapalinis muna. Grabe yung pagpapanis. Kahit na maliit ka man, nandito na po tayo sa conclusion, ha? Sino ba dito ang tingin sa sarili maliit? Sino dito? Sino? Masali. Maliit-liit na tingin sa sarili. Ayan, sabi dito, sino ba? Ayan, wala akong dalang bato. Kahit maliit ka man na bato, ito, wala akong example na bato. Isipon ta, kabilya ka man, sa rumpidaso ka lang kabilya. May dara kang simento. Uy, nagkabarinig si Pastora. Tayman. Babae, mamagbil kaya kitang harong kang Diyos. Upuhangin. May pako o kasarong kilo. Tapos may 5 sim. Sample ko lang yun. Tapos maabot na kita. Tiklad, kahoy, lahat ay may pakinabang sa Diyos. Masabi ko, uy, salamat Lord. Hindi pa akong ininaaktan o baga sa puso mo. Yan, tiklad. Ayan. Ito, gabos, mag-function. Para mabuo at maitayo ang tahanan ng Diyos. O palakpakan ta si Lord. Sige po, sa conclusion ko, bukas ang taang Hebreo. Okay, bukas ang taang Hebreo. 12:28. Yan, 28. Sige, hanapin. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos na sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Dagdag ta ng 29, Pastor. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Wow, sige, doon ang koigde. Sapagkat, dawa anumang mangyari sa to, pero may kita magpasalamat sa kaguranan, sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian. Bako sa naman ang kaharian itong may mga reyna digdi sa lupa. Ang kaharian na sinasabi ni Dio, itong sa langit. Ang sa to, nasabi di, hindi nayayanig.
Ang tahanan na ipapatayo ni Lord di sa simbahan kang Sabang, dai ni mayayanig. Lord, dinideclare ko na po ngunyan. Sa bawat pundasyon, pusti kang sambahan kang Diyos, dayan mayayanig. Kasi may gigibon siya sa lugar na ini. Yayanig. Sabahay natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod. Ayun na, lumakad sa katwiran, amuhay na may kabanalan. Ayan, yun ang kalugod-lugod. Meron tayong mapagpakumbaba, submissive heart sa Kanya at may paggalang at pagkatakot. Pag nagpipray tayo, Lord, give me a spirit of fear. Pag ikaw kitang spirit of fear, naog ba kaguranan, nakatakot ka mag-ibong kasalan. Kasi meron kang takot sa Kanya. Ayan. Sapagkat tunay na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Kaya anumang gawa ng kaaway, tutupukin niya. At babalik po tayo doon sa number 1 points. Ayan. Sabi dito, sabihin mo sarili mo, ngayon mismo i-declare mo, I have a solid foundation to God. Sabihin mo dali. I have a solid foundation to God. Number 2, ano to? Meron akong special purposes na kailangan kong gampanan. Sige na, sabihin niyo na. I have a special purpose. Gampanan. Okay, number 3, magpupursigi akong lumakad sa katwiran. Ayan, purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Magsisimula na pong darating ang kanyang pagpapala at mga kabilya pa ako. Gabos yan, katawang Diyos. Amen. Kaya patuloy lang tayo magtiwala sa Kanya. Alalahan natin ang tahanan ng Diyos ay hindi magigiba. Kaya manatili tayo sa Kanyang mga salita. Tugma. Okay po? Pagpalain po ang salita ng Diyos.